Okay, good morning mga kadurian. Panibagong episode tayo ngayon, panibagong tutorial. So mga kadurian, ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumamit ng fish amino acid para sa tanim natin mga durian na seedlings pa lang, no? Mga 7-month-old. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano yung pagdidilig niya, no? Tsaka yung sa ratio para pag may alaga kayong mga durian na sabi ng mga 4 months to 7 months old, alam niyo kung paano siyang didiligin. So ngayon gagamit tayo ng fish amino acid. So alam niyo kasi mga kadurian, tong fish amino acid napakalaking tulong nito para lumaking malusog yung ating mga alagang durian. So may tamang ratio ng tubig tsaka nung fish amino acid na gagamitin niyo sa pagdidilig para sa mga young durian pa lang, no? Especially yung mga kagaya yung mga ganito, ganyan pa lang kaliliit, oh. Especially ganyan pala siya kaliliit. Nakita nyo naman. Ito. Nakita nyo maliit pa. Ayan. May papakita ko sa inyo yung gagawin natin. Gagamit tayo ng fish amino acid. So yung fish amino acid, mga kadurian, tuturo ko rin sa inyo sa susunod natin mga vlog. Kung gusto nyo, mag-comment na kayo para ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung fish amino acid. Kaya-kaya nyo gawin to sa bahay lang, no? So ito, malibasa nakagawa na tayo. Ito, dito ko lang siya nilagay. Yan itsura niya, no? Yan itsura niya. Kala mo, coco jam na malabnaw. So, ang ratio ng mga kander, mga kadurian, ito isang pitchel na to, 2 liters to. 2 liters, no? Isang puno to, 2 liters. Tapos gagamit tayo ng fish amino acid, meron ako dito pantakal. Ayan, ha. Kita niyo po ba yan? May sukat yan. So, para sa 2 liters na tubig, ang ginagamit natin dyan, teaspoon lang, no? Sa 2 litrong tubig, gagamit tayo ng, bali lumalabas kasi 1 teaspoon. 1 teaspoon per liter. So, parang ganito yan, mga kadurian, no? Isang ganito sa 1 litro, 1 teaspoon. So, ginawa natin, ito gagawin natin, 2 litro, kaya 2 teaspoon, dalawang ganito ang gamitin natin. Lagi tatandaan mga kadurian, ha? Para hindi siya ma-over, kasi pagka na-over to, may stress yung talim ng durian, pwede siyang mamatay. Talagang mahirap. Ang durian pa naman, pag napakahirap i-revive. Pag nasimula na, pangalawa. Yun. Ito pala mga kadurian, itong ginawa ko na fish amino acid, pag after kong gamitin, nilalagay ko sa rep para humaba yung buhay niya, no? Alam niyo kung saan ito nilalagay? Alam niyo nilalagay ng mga gulay? Doon sa lagay ng mga gulay, doon siya nilalagay. So, since na nailagay na natin yung fish amino acid dito, i-mix natin. Ito yung gagawin natin pag i-mix yung maigi. Kailangan halong-halo siya, no? Halong-halo ito. Tapos sa pagdidilig niya ito, depende sa lalagyan niya, no? Kung kagaya sa akin, meron ako nung 120 liters na lalagyan, nakita niyo naman. 1 litro yan. 1 litrong ganito ginagamit ko. So parang ito, para sa kanilang dalawa lang. Pero pag didilig to, dahan-dahanin nyo. Huwag yung pag binuhos na agad, 1 litro agad, hindi ganun. Ito, siyempre yung ating mahiwagang baso. So ito yung ginagamit natin, no? Pakita ko sa inyo mga kadurian. So ayan, ito yun, no? So sa pagdidilig na ito, nakita nyo may butas yung ilalim yan. Hinay-hinay lang, no?
Pakita ko sa inyo mga kadurian ha. Yung pinaka-simple. So kung dito pala minsan maingay kasi syempre yung nakabahayan to. Sabi mga dumadaan. So ito mga kadurian, pakita ko sa inyo ha. Ganyan, ganyan lang simple yung pagdidilig yun. Paikot nyo lang siya. Paikot nyo sa base. Na? Binablog ko lang. So yung mga kadurian, nakita nyo ha. Ipaikot nyo lang doon sa gilid. Huwag sa pinakapuno mismo, sa paikot lang. So daligyan natin na isa. Di pa tayo din sa kabila. Para hindi siya mabigla, no? Para mas ma-absorb nung mga ugat ng durian yung fish amino acid. Lagi nyo tatanda mga durian, itong ganito. Ito, 7th month old na to. Ayon sa computation ko kasi siguro nag-stay to sa nursery, sa Cotabato, siguro mga 4 months to doon bago na pinalaki pa ng 4 months bago pinadala rito. Tapos, January 27, bukas, magti 3 months na sa akin. So, total of 7 months. Ganun. Pero iba po ang ginagawa nilang bilang. Ginagawa ang bilang ng iba. Kung kailan dumating sa kalendaryan, yun ang bilang nila. Halimbawa, 3 months. 3 months pa lang. Hindi nila sinasama yung naunang mga taon, no? So, ganyan po ang tawag pagdidilig, Kung napansin nyo po, naka-triple roosstock po yan. Ano po ito, Musang King, no? Musang King yan. Ginawa natin triple rootstock. Kung gusto nyo rin pong malaman yan, mag-comment lang po kayo. Tuturo ko sa inyo kung paano ginagawa, no? Ayan po. Yan na po pagdidilig, no? Hindi po sa dahon. Ito po, pagka sa pagdidilig na ito, ang tawag dyan, drenching. Drench. Ito pong ganito, kaya-kaya nyo gawin to. Ito pong ginagawa mga double rootstock na ganyan. Kaya-kaya nyo pong gawin yan, basic po yan. Magsabi lang po tayo, mag-comment lang po kayo kung gusto nyo ipakita ko sa inyo kung paano ginagawa. Mapansin nyo, double rootstock, tapos may nakabang na isa. Para maging triple rootstock, para pag nakabuelo siya, mas mabilis lumaki itong Musang King natin. Musang King po ito. Pares po yan, Musang King, ito Musang King. So sa pagdidilig po ng mamaya babalikan pa natin yun. Kumbaga, hanggang ngayon nasabi ko, para hindi siya mabigla. Dahan-dahan lang, no? Dahan-dahan lang. Ito pag gato kaliit, tama na isang baso na ito. Isang puno dito, sakto na ho ito bawat. Yung ganito kalalaking yung ganito po kalalaking potting bags. Laging tatandaan kasi ang durian pagka nasobrahan yan. Ayaw na sobrang basa, nalulunod yan. Pag nasobrahan sa tubig, mamatay po yung alaga ng durian, lalo kung palaging lunod. Isang baso lang po nito. Sakto na ho yan. Huwag niyong didiligin ng labis-labis. Tapos ito nga po yung araw. Dito okay na po yung araw dito sa umaga. Ganito po gagawin niyo Pagpaparawan yung mga durian nyo, okay lang sa umaga. Yung, simula ng mga alas 7, ganyan, hanggang alas 9. So dito po kasi dito sa setup ko rito, nakita nyo, maaraw siya sa umaga. Pero pagpatak nito ng mga alas 10, malilim na ho rito, hanggang hapon na yun. Mas maganda po yung init sa umaga. Huwag po yung sa tanghaling tapat. Malalanta po yan. Pag nalanta po yung mga dahon, siguro na mamatay na ho yan. Kaya yun pong advice ko sa inyo, yung ginagawa. Gumagamit ng net shade. Net shade. Ginagawa, nakaganyan po. Nakaganyan po sa durian nyo. Mas safe po yan. Nakaganyan. Kaya since sa akin po, wala naman. At kagaya po sabi ko sa inyo, alas 10. Pagpatak po ng alas 10, malilim na ho dito, wala nang init. So yung pong pinakita ko sa inyo, yung pagdidilig ng
pagdidilig nung fish amino acid, ganun po yung ratio. Para po sa ganito, yung ganito po kaliliit na durian na sabi ko sa inyo mga 4 to 7 months. 4 to 7 months, ganun po ratio po ng tubig niya. 1 litro, tapos 1 teaspoon. 1 teaspoon ng fish amino acid. So ngayon mga kaduri, kung gusto niyo pong matuto kung paano pong ginagawa yung fish amino acid, mag-comment lang po kayo. Para yung pong gagawin kong next content, next vlog, kung paano gumawa ng fish amino acid. Marami po tayong matututunan dito sa ating channel. Tsaka kagandahan po dito, Tagalog tutorial po tayo. Kahit po yung FFJ, FPJ, gumagawa rin po tayo niyan. Napaka-basic po nung kaya-kaya niyo pong gawin sa bahay niyo yun. Hindi niyo na kailangan bumili. Kailangan lang po natin mag-comment tayo para ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa at kung paano gamitin. So, mga kadurian, hanggang dito na muna. So, pinakita ko na sa inyo yung paano ginagawa natin sa pagdidilig ng fish amino acid sa ating mga young durian. Lagi niyo pong tatandaan, pagka yung mga durian nyo, bata pa, kailangan po sa sobrang alaga niyan, lalo po kung nakalagay sa mga potting bags, no? Yung ganito po. Kaya po alaga-alaga niya, hindi siya pwedeng sumobra. No? Masama po sa kanya sumusobra. Kumbaga sa ano, na-overdose siya. Pag po na-overdose yan, mamatay po yung alaga ng durian. Sayang po yung ibinili ng seedlings. So, paano mga kadurian? Hanggang dito na muna at antayin ko na lang po kung sa mga magko-comment kung ano pong gusto nyo gawin nating content sa susunod. Okay, hanggang dito na muna. Maraming salamat mga kadurian. Hanggang sa muli. See you in my next vlog. Bye-bye.